Mga ka-hoops, welcome back sa ating YouTube channel, no? All Hoops, Western Conference Finals na. Spurs kontra Oklahoma City Thunder. At sa Game 1 nga ay nakasaksi tayo ng isang pinaka-epic na laban sa kasaysayan ng playoffs. Double overtime. At si Victor Wembanyama nga ang bida. At sa regulation, akala natin panalo ng Spurs matapos ang go-ahead shot ni Wemby. Pero si SGA, the MVP, nagpakita ng clutch gene at pinwersa ang overtime. At sa unang OT nga, parang video game si Wemby. Logo 3 para itabla ang laban. At sa second OT, siya na mismo ang nagdala sa Spurs sa panalo. At kung titingnan natin ang team stats, Spurs may efficient na shooting. Halos 48% kumpara sa 43% ng OKC. At sa tres ay mas marami ang Thunder. 14 makes. Pero Spurs bumawi naman sa free throws at sa paint. At pinakamalaking factor dito, no, yung rebounding. 61 boards ng Spurs kontra lang sa 40 ng OKC. At ito nga ang nagbigay ng extra possessions at nagresulta sa panalo ng San Antonio Spurs. At si Wemby, si The Alien Wemby ay nakakuha ng 41 points at 24 rebounds. At the youngest ever na may 40-20 sa playoffs. No, grabe. Dylan Harper, rookie pa lang. First Western Conference Finals, no, na game. And as a rookie, pero 24 points at 7 steals. 7, no, 7 steals ang nagawa ng ating kababayan Dylan Harper. At para naman sa Oklahoma City Thunder, si Alex Caruso ang nagdala, 31 points at 8 3-point shots. Pero si SGA, nahirapan sa depensa ng Spurs, 7 out of 23 lang ang kanyang shooting percentage. Tatlong bagay ang nagpanalo sa Spurs, no? Makikita natin. Una, yung depensa nila kay SGA. Pinilit nilang iba ang tumira. At pangalawa, yung rebounding. 61 boards kontra 40 lang sa OKC Thunder. Makita natin, yung pangatlo ay yung, of course, yung clutch plays ni Victor Wembanyama. At sa huli nga, siya ang nagdala sa Spurs sa 1-0 lead kontra OKC. At ano ba ang mga dapat gawin ng Spurs sa Game 2 para makuha nila ang 2-0 lead laban sa OKC? Una, yung makontrol nila yung pace. Huwag hayaan ang Oklahoma City Thunder na mag-run and gun, no? Dahil maraming mga tirador sa tres itong OKC. At gamitin nila ang half-court sets para kay Wemby. At pangalawa, yung rebounding, no? Yung mag-focus sa rebound. Ginawa nila to sa Game 1 at ulitin nila, ulitin ang dominance sa boards, 61 kontra 40 sa Game 1. At of course yung bench contribution, hindi lang si Wemby ang kailangan gumawa, siguraduhin na may tulong din mula kina Vassell, Stephon Castle, para hindi lang si Wemby at Harper ang gumagawa. Yung pang-apat na dapat gawin ng Spurs para makuha nila yung 2-0 lead sa OKC, yung ilimit nila yung turnovers. 14 turnovers sa Game 1. Kailangan bawasan para hindi makakuha ng fast break points ang Oklahoma City Thunder. At may tuturing nga na pang finals itong game na ito, mga ka-hoops. At ano naman yung dapat gawin ng Thunder sa Game 2 para mabawi nila yung pagkatalo nila sa Game 1, para maitabla nila sa 1-1 ang standing? Una, of course, makikita natin yung efficiency ni Shai Gilgeous-Alexander. Yung efficiency ng shooting ni SGA, 7 out of 23 lang. Field goal lang si Shai sa Game 1. At kailangan niyang maging efficient at maging aggressive sa Game 2 para kung gusto nilang makuha yung panalo. At of course, pangalawa na rito yung impact ni Chet Holmgren. 8 points lang siya, 8 rebounds lang din ang nakuha niya.
no, kailangan niyang mag-step up sa depensa laban kay Wemby. Of course, ibang level naman si Wemby at ito yung kakailanganin ng OKC para makakuha sila ng panalo at maitabla nga sa 1-1 ang standing. At pangatlo na dapat gawin ng OKC para makakuha ng panalo ay yung defensive adjustments, no? Double team kay Wemby at mas physical sa depensa sa loob ng paint. Yun dapat na gawin ng OKC, pero mahirap ngayon gawin lalo kay Wemby na sobrang tangkad na, skilled pa, ay kailangan defensive adjustment na gawin kay Wemby, no? At of course, kasama na rin dito na dapat nilang gawin yung ball movement. No, 25 assists sa game 1, pero mas kailangan nilang i-spread ang floor para makahanap ng mga open shooters. Ang daming mga 3-point shooters ng OKC. Andiyan na rito si Cason Wallace, si Lu Dort, at halos naman lahat, marami, no? Maraming defensive player ang OKC na 3-point threat din, no? At kailangan mas maraming assists yung magawa ng OKC para nang sa ganun ay kung gusto nilang makapag-create ng shots sa mga 3-point shooters nila. At ang panghuli na dapat na isama ng OKC para ma-secure yung panalo, yung bench scoring. Hindi pwedeng si Alex Caruso lang ang sumalo, no? Malaki ang puntos na nagawa ni Alex Caruso, pero kailangan ng tulong mula sa second unit ng OKC. At para naman sa Thunder, kailangan ni SGA maging mas efficient nga at si Holmgren mag-step up sa depensa, mas physical na approach kay Wemby, dagdag ball movement at bench scoring ang susi. At kung magawa nila ito ay may chance sila na makabawi sa game 2 at sila naman din talaga ang llamado dito sa series na ito. Pero yun nga ay mayroong tira itong Spurs pagdating sa series na ito. So ito ang simula, no, ng isang epic series at Spurs steals game 1 sa OKC at ngayon may momentum na sila sa game 2. No, siguradong babawi ang Thunder. At kayo mga ka-hoops, ano sa tingin nyo? Makakabalik ba si SGA at Holmgren? Makaka 1-1 ba ang standing? O magtutuloy-tuloy ang kartada ng Spurs, makukuha nila ang 2-0 lead laban sa OKC? At mag-comment na at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel All Hoops para sa mga daily playoff updates. Yun lamang at magandang araw.